Olive oil? Olive what? Oil. Yeah. Bread. Flour. Are we supposed to eat flour? No, you have to use flour to make pancakes or bread. Yeah. Olives. Juice. Very good. No. Chips. Pasta. That's not chips, that's pasta. Pasta. Remember mommy cooks pasta? Yes. Milk. Jam. Bouquet. Butter. Butter. What did you say? Bouquet? Bouquet, yes. Butter. What's that? Honey. Honey. Apple. Cheese. But Mom, why it has red spots? But cheese looks like that from the outside. It's red. Okay. Who's there? Mom, what is Who's there? It's Chico. It's Chico. Where? Can you find 2 cartons of drink? Where are 2 cartons of drinks? Where are drinks? Milk and juice. Do you like milk or juice? I like juice. Do you like milk and juice together? No. Yucky. That's porridge. Fruits and vegetables. This is a pear. Yucky. Blueberries and strawberries. Apples, onions, and orange. No, yeah. Peppers. Peppers. What's this? What's this? Maize. Sweet corn. Sweet corn. This is what we call husk. Husk. And this is the ear. Ear. Like the ears. Yeah. Mom. I want to pick apples like what he's doing. Can you imagine? Do you want to go up on the stairs and pick apples? I'm scared. I like it. I think I will pick the red ones. Nom 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 nom. Which fruit and vegetables do you like? Potatoes. Potato. Bananas. I like bananas. I don't like tomato. I don't like broccoli. I don't like this. I don't like this. Leeks. I don't like this. I only like grapes. Bananas. Well, potatoes. You like potatoes? No, I like chips, bananas, and That's grapes. not chips. That's potatoes. Okay, this is Carrots. You like carrots? No. Which food are green? Which food are green? Lettuce. Can you have to say the name? Lettuce. Lettuce. Leeks. Broccoli. Broccoli. Put on the table, Just please. one more. That's not your money. Mommy. Now you can count. 1, 2, 3. You have to say 1. 1. What do you call that thing? 1 Ferris wheel. Very sweet. 2 barn. 2 buns. 3. 3. What do you call that? It was in the book. I forgot. This is a horse box. Horse box. 5. Mommy, let me first. You look for the names there. Ito. One coin. Put in the dog. One coin for you. Mama, I want it. Maayong buntag, everyone! Maayong buntag, Jensen! Ayan na naman tayo, guys, sa ating pang-araw-araw na baka-baka. Wala tayong excuses, mapa-Monday, mapa-Tuesday, mapa-Wednesday man yan, mapa-weekend, minsan kahit weekend, wala tayong excuses. Kasi syempre, hindi naman tumatanggap ng excuses yung mga bayarin natin, guys. Kailangan nating magbayad pag dumating yung mga bills. Ayun, at ngayon papunta na ako ng city. Time check natin, alas 9:30 na ng umaga dito sa Princess Yiga 101 FM. Naging radyo. Anyway, andito na naman ako para sa isama kayo sa ating daily kwento-kwento. Syempre, hindi maiiwan si Mayumi. Ayan, mag-hello naman ng all. Si Mayumi po ay ating first month. Ayan, naka 1 month na si Mayumi, guys. So, happy mansari. Merong mga parents no na naghahanda sila every month. Actually, sinabi ng mga kapatid ko na they are expecting me to have also that kind of celebration. Pero normally, I don't really have those kind of event. Mas ginagawa ko, mas gusto ko yung parang ano lang siya, parang intimate lang or parang quiet celebration lang. So, under my breath, nagpapasalamat ako of course for blessing us ng
napakagandang first month with Mayumi. Everything is okay. So far so good, though hindi ko pa natatanggap yung kanyang newborn screening. But my mother instinct tells me that everything is fine. Ayan, maraming salamat sa lahat sa inyo na patuloy na sinasamahan kami, of course, at sinasali kami sa inyong mga prayers. Ang aga-aga pa, pero medyo malungkot at may kasama ang balita na yung natatanggap natin. Kasi kaka-open ko lang ng aking phone. Normally, nag-o-open ako ng phone kapag matapos ako mag-breastfeed kay Mayumi around 4 o'clock or 5 o'clock ng umaga para mag-check ng messages. Pero ngayon, kaka-open ko lang ulit ng aking messages at nakita ko na may tumawag sa akin. Ngayon, etong tumawag sa akin, meron siyang sinend na napakataas na message. Alright? Medyo kinabahan ako ng konti, pero sabi ko nga ay tawagan ko na lang ulit. Para mas masigurado natin kung ano ba talaga yung nangyari. Okay, kasi hindi naman pwede na biglaan tayong mag-react kasi hindi natin alam kung ano yung nangyari. Mamaya i-share ko sa inyo ang pure details ng aming tawagan at kung ano ba talaga yung nangyari at kung ano yung katotohanan behind that. Para naman maging aware tayong lahat. Ayan. So sa ngayon, pupunta muna ako sa kabilang tindahan. Dumating na yung aking mga orders na mga bags. Kasi plano kong magdagdag ng mga bags sana sa aking maliit na Mayumi Thailand closet. Kaya naku, tara, samahan nyo ko. And pagkatapos ng pagkuha ko ng aking items ay didiretso na ako sa Mayumi Thailand closet para mag-display ng ating mga bagong paninda. Ayan. Huwag nyo akong iwan for today's kwento-kwento ng isang single nanay sa aking 4 na kalot at sa aking mga sources of income, you guys. Hindi nawawala yung sources with letter S talaga. So let's go! A few moments later. Hello, Mayumi. Time check, alas 12 na ng hapon. Kakakain ko lang guys, tapos lang namin mag-live. Si Mayumi natutulog ng mga 1 oras na. Sobrang komportable ng tulog. Ilipat na tayo ng tindahan. Let's go. Sago. Ang sarap ng tulog. Alam niya na nasa ano siya, nasa comfort zone, Mayumi Thailand closet. Stretch. Alright. Okay guys, time check natin, alas 4 na ng hapon. Grabe talaga ang bilis ng oras kapag nasa syudad tayo, the land of the stress. Dito kasi sa syudad parang parang merong race, merong competition ng paghahanap buhay. Unlike sa pag nasa nasa upcountry or nasa kabukiran. Ayun. So ngayon, ang ginawa namin is nagpahinga ng konti. Pahinga ng konti, parang mga labor, no? Kasi si Mayumi ay nagising at naghanap ng kanyang gatas. Tamang-tama at natapos din ako sa aking live. So nakikita ninyo, ganito yung aking routine kapag weekdays. Pero medyo masakit yung puso ko ngayon guys kasi yung aking van ay nagkaroon ng damage. Aking van talaga. Yung van ng aking nanay ay nagkaroon ng damage sa kanyang ligid or kanyang gulong. Nagkaroon siya ng parang swelling kasi meron siyang parang gisi or damage. Ang hirap ng Tagalog. So, ang kailangan gawin doon, hindi na siya magagawa ng paraan kasi delikado yon kapag mga long distance drive. So, nagsuggest talaga yung mekaniko na kailangan na siyang palitan ng bago. And, wala tayong magagawa kasi suggestion na ng mekaniko yan. Ayaw naman natin na magbiyahe. Binabiyahe yung sasakyan, sinasakyan yung sasakyan. Ano daw? Sinasakyan natin yung sakayan. Tapos may kasama tayo mga bata, buong pamilya at hindi tayo confident sa ligid. Kaya, kailangan, sa ligid. So, kailangan talaga natin siyang papalitan ng bago. Hindi siya nakasama sa budgeting natin ngayon, guys. Kaya medyo masakit sa puso, masakit sa dodo. So, ayun, pinapalitan talaga natin siya. At hindi lang isa, guys, 2. Kasi yung spare tire pala ng aking, sasakyan is, siya, mas maliit compared sa normal. Kaya, nag-worry yung driver na parang hindi balance yung pagtakbo. Long story short, chaching, out of the pocket na naman tayo ngayong araw. Pero di bale, it's okay. Ganun talaga ang buhay. May kailangan nating mag-money out.
araw-araw, pero dapat meron tayong money in. At yung money in natin is yung pagbebenta-benta. Speaking of benta-benta, sabi ko sa inyo kaninang umaga, meron akong storytelling. Try na, check ko muna, baka mamaya hindi tayo naka-record. Mahirap na. Ayan. So, minention ko sa inyo kaninang umaga yung naganap. Meron ngang tumawag sa akin na isang OFW, taga-abroad. Sabi sa akin, Madam, Madam, andito po ako sa tabi ng Western Union. Tawag po ako ng tawag or nag-message ako na magtawag sa inyo pero hindi naman kayo available. Sabi nyo, nasa meeting kayo. Eh, syempre, umaga pa lang guys, medyo nalito ako kasi wala naman ako na-remember na nag-usap kami nitong customer na to. Kasi ako guys, kapag ako mismo yung nagre-reply or ako mismo yung nagsabi na meron tayong video call or kakausap ako mamaya, mare-remember ko yung pangalan or yung profile picture. Pero hindi ko kasi naalala. So sabi ko, ma'am, wala naman po tayong pinag-usapan na magbi-video call tayo or wala naman po tayong history sa chat box na meron siyang binili or meron siyang kailangang bayaran sa akin. So dun na, yun pa lang na message niya na mahaba, dun na talagang nabigyan na ako ng idea na parang hindi ako yung kausap niya at scammer talaga. So ang ginawa ko, nag-video call ako agad, binideo call ko agad yung customer at lo and behold, ayun, dun nagkaalaman ang lahat. Ang nangyari pala, ini-add ng tawag nito, parang nag-communicate na siya before sa Mayumi Thailand Closet pero nagkalituhan. Ang nangyari, ang sumunod niyang kinontak ayun ng Mayumi Thailand Cloth. Okay, yung cloth na yan, ito ilalagay ko yung kanyang scammer fake account. Ito guys, pakititigan na lang ninyo, okay? Mayumi Thailand Cloth. Eh, bilang beses ko yung sinasabi yan, parang ayaw nang bumalik ng nguso ko, kaka-cloth. Talbuglaway pa tayo. Pero sinasabi ko sa inyo na yan talaga ay ang fake na account. Ngayon, eto palang cloth na to, nagko-conversation na siya dito sa ating customer na taga-abroad. Ang ginagawa nitong cloth na to ay send ng mga ninakaw na pictures galing sa akin. Ninakaw mga pictures ko kasi hindi mo naman makokontrol yan. Madaling na lang nakawin yung pictures online. Yun yung downside. Alright? Ninakaw yung mga pictures ko, mga benta ko, pati mga alahas, mga gold, pati picture ng mga anak ko, ninanakaw na ng mga scammer. No, I'm not saying na isa lang yung scammer. Marami yan sila guys. Nai-imagine ko parang isang building yung mga scammer na yan. Alright? Parang modus operandi na yan. So ngayon, etong scammer na to, kinakausap or chinachat ng chat yung aking customer na taga-abroad. Yung customer naman abroad, thinking na akala niya Mayumi Thailand Closet or ako talaga yung kachat niya, nagchat naman silang dalawa. Umabot pa sa point guys na talaga nagkakaroon na sila ng kanilang mga conversation na parang hindi na customer ba. Kasi alam nyo yung mga customer ko, mga viewers natin, sobra yan silang mapagmahal. So, mayroon na silang conversation na, uy, Princess Giga, pag nakauwi ako ng Pilipinas, ipapasyal ko kayo ng mga anak mo, may mga ganun na. Not knowing na yung scammer pala yung kachat ng ating customer. Grabe pa yung mga customer ngayon, guys, kasi ang lakas pa nila magsabi ng God bless. Alright? So, ngayon, sabi ko nga sa kanya, sige lang. Nag-vlog abi ko uncle. So ngayon, sabi ko nga sa kanya, kasi talagang face to face kami sa video call. Sabi ko, tita, confirm po na scammer po yung kausap ninyo. Kasi wala naman po tayong history ng conversation na may in-order po kayo sa akin. Kasi kung may in-order kayo sa akin, sasabihan ko agad yung customer na, ma'am, pwede po tayong mag-video call bago po kayo magbayad para sure ball. Alright? Ngayon, ang sabi sa akin, naku, mabuti na lang talaga hindi daw nakapagbayad yung customer. Alam nyo kung bakit? Ito matalino yung ginawa ng customer eh. Nanonood yung customer ng aking mga vlog. So nakita niya na ilang beses ko nang minensyon ng paulit-ulit, nagpupok-pok, nagmumok-mok. Ayun. Paulit-ulit na lang sinasabi ko na mag-video call muna. Alright? So ngayon, yung customer pumunta sa Western Union, ready na sana magbayad ang customer ng tumataginting na 7 million or 7,000 pala. 7 million, ang laki naman ng order. Ano yun? Bahay at kotse. 7,000 pesos ang na-total niyang na-order. Kasi nga, etong scammer na to, doble-doble na yung prices. So, sabi ng scammer, ma'am, ipakihulog na lang sa bangko. Oh.
Takot na yung mga scammer guys kasi alam na ng mga scammer ngayon na yung GCash, lalabas yung pangalan ko na Princess Jane Higa. Ang ginagawa na naman ng mga scammer ngayon, binabangko nila. Kasi sa bangko, kahit na mali yung pangalan pero tama yung account number, sa kanila pa rin mapupunta yung pera. So binibigay nila yung account number nila pero yung nilalagay nilang pangalan, Princess Jane Higa, pero hindi ko po sila kilala at hindi sila affiliated sa akin. Pero dahil alam nila na hindi lalabas yung pangalan at kahit mali yung pangalan, papasok pa rin sa bangko nila yung pera, ginagamit nila ay bangko or bank transfer. Kaya nga talagang in-encourage ko kayo na talagang tumawag muna kasi internet, wifi, available naman yan. Ngayon sabi ng customer, ma'am, magbabayad na sana ako pero inulit-ulit din ng customer na hindi siya magbabayad hanggat walang video call. Ngayon etong scammer, ang sabi ng scammer, ma'am, nasa meeting po ako. Alam niyo ba guys na yung pinaka-worst na ginagawa ng scammer, ninanakaw nila ang picture ng mga anak ko at kapag tumatawag sa kanila yung mga customer na gustong magbayad, sinasabi nila kasama daw nila yung mga anak ko. Okay? Parang nag-i-imagine sila na sila ay ako. Alright? Sana hindi yun magulo, no? So, kunyari, kausap niyo yung scammer ngayon, sasabihin ng scammer, ma'am, hindi po ako makasagot ng tawag mo, nasa labas po kami ni Chico. Ganun ang sinasabi. Ang kapal talaga ng mukha, guys. Ngayon, yung mga na-scam nila, alam nyo yung masasagot na lang ng mga nai-scam, bahala na ma'am, naniniwala naman ako sa karma. Siyempre, kasi hindi na naman mababalik yung pera. Pagkatapos mong ma-scam, binablock ka na ng scammer. So, ngayon, minamadali daw siya ng scammer magbayad. Ma'am, magbayad ka na. Ma'am, pasend ng resibo. Ma'am, eto po, may free t-shirt pa kayo sa akin. Ang kapal naman talaga ng mukha ng scammer, guys. May pa free t-shirt pa. Pagkatapos niya mang-scam, tapos sabihin niya na God bless, magbigay pa siya ng free t-shirt. Sana all galante. Ngayon, matalino yung ating customer kasi hindi talaga siya nagbayad. Sabi niya, I will give you 1 hour. Dito ako sa tabi ng Western Union. O, diba, bongga ang ating customer. Sabi niya, hindi ako magbayad sa'yo. Andito ako sa tabi ng Western Union. Mag-atay ako ng 1 hour. Matapos naman siguro yung meeting, di abanse mo ng 1 hour. Pagtapos ng 1 hour niyan, mag-video call tayo, saka ako magbayad. Ay, ang bright talaga ng customer, guys. Hindi talaga siya nagbayad. Grabe, hindi niya talaga dineposit ang pera hanggat sa walang video call. So, dun pa kami nakapag-video call na nakita ko na yung message niya. Ako mismo yung tumawag. Sabi ko, tita, very good. Sabi ko sa kanya, mabuti at hindi kayo nagbayad. Sabi niya kasi ilang beses mong inulit sa iyong vlog na mag-video call muna bago magbayad para walang scam. So, very good yun. Masaya ako doon, natuwa ako doon. Pero alam ko, naggagalaitin na naman yung, yung mga scammer. Kasi hindi natuloy yung 7,000 pesos nila. Ayan yan eh. Akala mo lang sa una, madaling money, easy money, ganyan. Pero ako naniniwala talaga ako guys sa good karma at bad karma. Pag gumagawa ka ng bagay na masama, wag kang ma-shock na merong bad karma na dumating sa buhay mo. Okay, fine, nakahingi ka ng, naka-scam ka ng let's say 10,000 pesos, 20,000 pesos, okay? Maya-maya or next week niya, nagkasakit siya, nagkasakit yung scammer o nagkasakit yung pamilya ng scammer. Tapos magtatanong siya na, ay bakit nagkasakit yung pamilya ko, malaki yung nagastos ko, triple sa na-scam ko. Yun yung tinatawag nating karma. So wag kayong mag-alala kasi ako naniniwala ako dyan. Pag gumawa ka na mabuti sa kapwa mo, wag kang mag-alala, babalik at babalik yan sa'yo. Alright? So yun yung ating GMRC 1.0 ngayong araw. Sana meron kayong natutunan, guys. Ang dami kong chika sa inyo habang nagpapadede. So, very productive yung aking araw. Napabili kasi ako ng merienda at ang medyo natagalan at ako'y gutom na kaya nakipag-chika-chika bells na lang muna ako sa inyo. Pero maraming salamat once again kasi kahit na merong mga ganyang klaseng tao sa paligid natin, patuloy pa rin kayo naniniwala at nagtitiwala sa akin as Princess Jane Higa sa tindera ng tindera sa Africa at syempre sa pinakabago natin na business or benta-benta dito nga sa Mayumi Thailand Closet. Shoutout nga pala sa lahat po ng mga hindi na kinukuha yung sukli nila. Hindi ko na i-mention ang name, baka mamaya magsabi kayo na ma'am, paawa ka na naman. May nag-comment ba ng ganyan sa akin guys? Paawa ka ng paawa dyan. Kung nagpaawa ako guys, sana nakaupo lang ako at nagsasabi lang ako, bigyan nyo ako ng pera. Hindi nyo ako makita na ganyan guys. 24/7 kung pwede pa lang na magtrabaho ako para sa mga anak ko. Alam na alam yan ng pamilya ko, alam na alam yan ng mga kapatid ko. Kahit natanungin nyo sila kung kilala nyo yung mga kapatid ko, nadamay pa mga sibilyan.
Pero sinasabi ko nga, may nagbibigay ng kanilang mga sukli. Hindi na nila kinukuha yung sukli. Ano ba yan, ma'am? Cash ba sila magbayad sa iyo at hindi nagbigay ng sukli? Ibig ko sabihin is, nagbibigay sila ng may sobra. Ayun. Tapos pag nagbigay sila ng sobra, no matter how much the amount is, malaking blessing yan for me. Kasi, it's for someone to buy things from us, it's already a very big help. For someone to watch our videos and not skip ads, that's also another help. And for someone to really intentionally give something for my children, that is priceless. And that is something na I did not expect na mangyayari. Kasi hindi naman ako nanghihingi. Alam na alam yan lahat ng mga nagbibigay. Pero when they give, I am grateful. Kasi it's not easy for someone na nagsasakripisyo abroad, lalong-lalo na mga OFW natin, mga Pinoy natin sa Pilipinas na nagtatrabaho. It's not easy for them to also have sacrifice on their part kasi nagtatrabaho sila, pero they still choose to give. They still choose to share. Iba talaga ang pusong Pinoy. Ayun. So maraming salamat sa inyong lahat, guys, na nagbibigay ng regalo sa mga bata, kay Mayumi, mahal na mahal yung mga anak ko kahit hindi nyo pa na-meet. It's such a blessing, and I hope and pray na this blessing comes back to you twice or 3 times more or more than that. Again, maraming salamat. Hindi pa tayo tapos ngayong araw, guys, so samahan nyo pa ako for today's kwento-kwento. Ay, ayusin mo yung damit. Alright. So guys, akala nyo ako lang dito yung nagapaningkamot right now. Andito rin yung aming bunsong kapatid na babae. So, hindi ko ba na-mention sa inyo, 8 po kami and then 6 kaming babae. Siya po yung bunso at siya din yung pinaka-pangit. Hindi kami magkamukha, guys. Oy, hindi, oy. Magkamukha man. Ano lang ako, guys? Brown beauty. So, anyway, ako dito, habang nagbebenta ako, pag dumadating yung kapatid ko, 2 bagay lang yan. Either gutom or magbebenta. So, ngayon nagbebenta din siya. Ayan. Sabi ko kasi sa kanya, use your time wisely. Yahoo! Diba? Pero eto yung kapatid ko, guys, na nagbebenta ng mga ukay-ukay. Lagi kong sinishare yung kanyang business. Kung napansin ninyo, ilang beses kong na-share sa Tindera sa Africa na page ang Mine and Yours Ukay Philippines. Tama ba? Yes. Mine and Yours Ukay Philippines. Kasi sa kanya, guys, gusto ko yan sila kasi kahit walang pera, pero yung kanilang pilok on fleek. Kaya i-zoom na. May budget sa papilok. Grabe, wala daw siyang pera. Gutom daw siya, pero Nagabenta ako, guys, para may pang pilok-pilok ako, guys. Goni, sana all pilok lang ang problema. Yan, kapatid ko na yan kasi, guys, single pa yan siya. So, mahirap maging hindi naman mahirap maging single, pero as a tita kasi nagiging mahirap yung buhay niya, guys. Maya siya nagasalo kay Mayumi. Ito, i-touch ko ang picture dito. Ayan. So, habang nagabenta-benta ako, guys, pag bigla ang nagaiyak si Mayumi, siya ang nagasalo. Ibang buhay ng tita. So, sila yung nagabenta ng ubinta. So, sila yung nagabenta ng ukay-ukay. Ewan ko lang kung bakit andito siya ngayon. Kamusta ang bentahan ng ukay-ukay ngayong 2024? So slow. So slow? Bakit? Wala lang pera yung mga customer ko, guys. Dami na daw silang damit. Hindi na makayag laba. Hindi na nalalabhan, guys. Gustong-gusto tayo yung kanilang tindahan ng ukay. Kaso, pag Sunday kasi, guys, tulog yan sila. Hindi natin pwedeng bisitahin. Pero once again, bisitahin nyo ang kanilang Facebook page. Sobrang ganda ng kanilang mga ukay. Hindi nyo na kailangan pumunta sa round ball ng Jensen at magbasang inyong ilok para maghanap ng ukay. Doon na lang kayo mag-ukay sa kanilang Facebook page. And doon nakakakita kayo minsan ng, ano pinakamura? 5 for 199. Oh, meron silang, sa ukay-ukay na page na to, guys, meron silang 5 pieces for 199 pesos. Pumili lang kayo dyan, guys. Pwede nyo siyang ipamigay, pwede nyo siyang for yourself, pero sobrang ganda. Ako kasi ngayon medyo pili yung aking pag-uukay dahil dapat accessible siya for breastfeeding. So, either functional dapat yung botones or talagang pwede mo lang siyang ganon. Pwede mo lang siyang buksan. So far, wala pa ako nakikita sa ukay, kaya medyo mahirap. Pero okay lang din. Ayan. No gastos. No gastos. No. Alright, guys. So, antay-antay lang tayo ng merienda. And then, we are going to